hindi necessarily, ang mga maghusay na sumulat ng tula sa papel ay hindi necessarily mahusay na spoken word poems at poets. May mga tula na kahit gaano kaganda, ay hindi magiging epektibo bilang spoken word poems. Kasi ang spoken word poem ay mga tula, ang spoken word poems ay mga tula na isinulat ng meron talagang intensyon para bigkasin sa harapan ng mga audience. Kaya, kumbaga, kaya importante, kaya mapapansin nyo, mahilig ako sa repetition, sa mga pag-uulit-ulit ng mga salita. Kasi feel ko kailangan nating nire-reiterate yung mga bagay para para mas manuot siya sa balat ng mga taong nanonood. At importante na, kumbaga, hindi mo lang basta binibigkas yung mga tula mo, hindi mo siya binabasa, piniperform mo talaga sila. Kailangan mong i-embody yung character kung saan na yung character na na pinanggalingan ng tula mo. So, yun. Kasi for example, meron kasing mga inisip na, nabawa kasi kung magda-traditional, kasi kung yun pa, mas conversational din siya than the traditional poetry. Kasi for example, hindi naman ako dito minsan bang babangon ang aking, ba't yun yung naisip ko? Hindi ko alam. Sorry. Awkward forever! So yun. Yun. Malinaw tayo dun Hindi lahat ng mga tula na nasa papel ay magiging mahusay na spoken word pieces. And at the same time, hindi lahat ng spoken word poems ay magiging maganda sa papel lang. Kasi sinulat nga sila talaga na may intention na makarating sa audience kaagad. Okay. Yung next kong piyesa ay sobrang lapit sa tinatawag nating hugot culture. Kung mapapansin niyo, yung hugot culture, nagsimula yan diba sa social media? Tapos kung tutuusin, ang pinaggalingan talaga ng hugot culture, yung pag-coin din sa term na yan, is that when we are talking about different things, like for example, ang post natin sa Facebook ay isang post tungkol sa traffic sa EDSA. Tapos pagdating sa dulo ng caption mo, bakit parang puso mo na yung tinutukoy mo, ganyan. Or parang, halimbawa, yung caption mo, sobrang traffic na naman sa EDSA. Dumating na yung true love ko, wala pa ako sa pupuntahan ko, mga ganun. Or naka-move on na ako, yung kotse ko hindi pa. Ganyan. So, ibig sabihin, kapag sinabi natin yung hugot culture, kinokonekta natin yung personal sa kung ano yung sa ibang mga bagay, sa social, sa cultural, or sa mundane. Kahit presyo ng bawang, ikokonekta mo sa sarili mo. Yung nagmahal ang bawang, buti pa siya. So, diba? So, ganun talaga yung hugot culture eh. Tayo na, hugot! Gaganon ka. Kasi may ganun siyang post. So, sabihin na, wow, hugot! Ganyan. So, ito ay very hugot. Kung ibabase natin doon sa... Pero mamaya, i-debunk natin yung definition niya ng hugot. Pero this one is a very, hugot na tula. Dahil... Well, ganun siya. Napansin ko na tayo bilang mga tao, tayo as a people, tayong mga Pilipino, napakahilig nating mag-romanticize ng ating mga failures. Both as a nation and as individuals. Like, namatay si Rizal, gawa natin ng park. Or, sumuko ang bataan, pagtayuan natin ng mataas na krus. Or, gumuho ang koridor. Huwag nating ayusin. Gawin natin tourist destination yung yung pagiging wasak niya. Diba? And it's the same thing sa atin bilang mga individual. Like for example, I know people na bakit anniversary nyo pa rin yung passcode ng cellphone mo. Ay, gusto ko yung, hindi na. Yung mga sulat niya para sa'yo, nasa ilalim pa rin ng kama mo. O nasa pinakailalim na drawer. Bakit mo pa rin tinatago yung lumang susi ng dati ninyong apartment? Matagal na kayong break. Diba? May mga ganun eh. At
Para akong nag-dive. Pahingi pa pong tubig. Thank you po. This is the second to the last na tula for this set. Kasi mamamatay ako kapag dinire-diretso ko, guys. Yung sa sobrang feeling. So, pahinga na ako ng 10 minutes. This piece is for those people na naramdaman na minsan sa buhay nila na hindi lang yung kanilang mga minamahal ang kailangan nilang pakisamahan, kundi pati na rin yung mga nakaraan nito. Ang pamagat nito ay Corregidor Bataan. Pati nakaraan daw ng minamahal mo pagpakasamahan. Nagpunta akong mag-isa sa Bataan. Inisa-isa ang mga marka ng marcha ng kamatayan, umakyat sa samat. Tinungo ang dambana ng Kagitingan at doon, nakita ko, isang grupo ng mga Hapon ang namamasyal at ako lang ang nag-iisang Pilipino. Ano kaya ang nasa isip nila habang kinukwento sa kanila kung paanong pinatay ng kanilang mga ninuno ang mga tao na minsang tumayo sa lupa na kanilang nilalakaran? Kasi ako, siya lang ang nasa isip ko. Nasa isip ko kung gaano karaming beses nang natisod ang dila ko sa mga kadena at lubid na naiwan niyang nakabuhol sa mga labi ng taong mahal ko. Iniisip ko kung gaano karaming beses nang nasalubsob ang mga kamay ko sa mga bubog na naiwan niyang nakakalat sa puso nito. Iniisip ko kung ilang bomba pa kaya ang posibleng naiwan niya na nakabaon sa balat na siyang tahanan ko na ngayon. Iniisip ko kung ilang museo pa ba ang kailangan kong makabisa para lang maalala na nangyari nga pala ito. Hindi ako tanga. Alam ko, matagal nang tapos ang giyera pero minsan kasi nalilimutan ko pa. Nangyari nga pala ito. Nangyari nga pala sila. Sa Corregidor, isang grupo ng magkakaibigan ang nakasabay kong maglibot sa paligid ng mga natitira nitong pader at sa mga bato na nakahandusay sa sahig. Nakakala mo ba'y doon talaga sila nabibilang kahit alam naman nating lahat na minsan silang itinakda upang magsilbing panangga, napakahilig nating bumisita at magpabalik-balik sa mga pruweba ng minsan nating pagkawasak. Ano kaya ang nasa isipan ng mga taong ito? At bakit pa naikuha nila sa sarili nilang mga retrato, nakamiti, na akala mo ba'y hindi kwento ng pagguho ang kanilang naririnig? Kasi ako, siya pa rin ang nasa isip ko. Na hindi ako ang unang dumaong sa kanyang dibdib. Na hindi ako ang unang sumakop sa kanyang katawan, na hindi siya para sa akin unang nakipaglaban, hindi niya sa akin unang naranasan ng kalayaan, hindi ako ang una. At hindi ko malalaman kung paano bang mabuhay sa kanilang digmaan. Alam ko to. Pero mas mahirap palang makipaglaban sa mga multo. Ang matakot sa mga mahimbing ng kanyon. Ang masaktan sa mga sugat na hindi naman sa akin at matagal nang sarado, napansin ko na to noon pa. Napakahilig nating bumisita at magpabalik-balik sa mga pruweba ng minsan nating pagkawasak. Napakahilig mag-iwan ng mga paalala, pananda, monumento at dambana para sa mga pagkakataong tayo ay nabigo. Uukit ako ng rebulto para sa sarili kong pagsuko. Para sa iyo, na minsang dumaan, nanirahan,
at nakipagdigmaan sa lupain na siyang kasalukuyan ko, isinusuko ko na ang nakaraan. Irerespeto ko ang bawat patak ng dugo na dumanak, ang bawat paalala, pananda, monumento at dambana na kanyang itinayo sa alaala ng inyong pagkabigo. Buhay ay langit sa piling niya, at habulin man kami ng impyerno ay pipilitin naming huwag sumuko. Hawak ko ang kamay niya sa kaliwa, at pluma naman dito sa kanan, aking aalagaan ng mga alaala mo, ng mga walang galit, puro aral. Ganito kaming iibig, pipiliin parati ang magmahal. Magsusulat kami ng bagong kwento, magtatayo kami ng mga bantayog na sapatang taas para sa bawat maliliit na tagumpay. Ganito kaming iibig, pipiliin parati ang magmahal ng sa ganon. Kung balang araw ay may sino mang pumasyal sa aming kasaysayan at bumisita sa aming dambana o guho, ano man ang nasa isip nila, nakatitiyak ako, kung meron mang pumasyal sa aming kasaysayan at bumisita sa aming dambana o guho, ano man ang nasa isip nila, ay nakatitiyak akong pinili naming magmahal at hindi kami nabigo.